Welcome to the very first episode of You're the Best, God Bless. As I said in the previous Disco Lemonade episode, ito yung goal. Ito yung magiging pinakamakabuluhan sa buong journaling project ko. And the goal is to tell our story and bless other people with their learnings. Okay? Kinakapa ko pa where this series is going exactly. Please keep in mind, I'm not a professional vlogger. Wala akong following actually. I'm not a journalist, and if you watch my previous videos, you'll know exactly how socially awkward I am. Kaya hinay-hinay lang sa bash ha. But dahil isa siya sa mga naging main inspirations nitong series na to, tama lang na sa kanya ko ibigay ang opening remarks. Presenting our very special guest for the very first episode of You're the Best, God Bless, ang pambansang Dre, Kuya Jobert! Kamusta? Andiyan na ba ako? Andiyan ka na. Kita ka na, Kuya. Ay! Gulat siya. Ay! Alam ko pagod ka eh. Hindi, mamaya pa naman gabi. So, nakatulog naman ako. Sana kakauwi nyo lang, no? Galing, Dito ako ngayon sa kwarto na sa hotel room ko din sa Kelowna. Andiyan ka pala sa Kelowna. May show ako mamaya. May show mamaya. Napanood ko yung Leche Flan mo ka Maganda ba yung manok na pinanggalingan ng Leche Flan? Yun talaga yung original yan. Naging custard cake. Semi-leg. Walang leg, puro corn. Ano ba, Kaya Kuya? na kinakabahan. Kinakabahan ako kasi Parang ako feeling hindi ako naniniwala, kinakabahan ka, tawa ko ng tawa. once in a lifetime to, Kuya. Akalain mo ba? Di hawak na tulad ko na interview ka. Kasi Actually, kaka-interview lang din sa akin kahapon sa teleradyo ni Tita Winnie. Winnie Cordero. So, Cordero? maganda rin yung interview, nakakatawa. Naiyak nga ako napanood ko kanina. Kailan namin yung mapapanood, Kuya? Mamaya, padala ko yung link. Gulat. Nakakatuwa rin na, di ba, nakita mo yung mga nakakasama mo dati sa ABS-CBN, naalala mo yung mga dati, nakakatuwa. Yeah. Lalo ka na, Kuya, okay ka. Bumalik yung Kuya Jobert na kulit, pero Malinis. nakakatawang Kristiyano. Nakakatawang Kristiyano. Nakakatawang Kristiyano, Kuya. Thank you nga pala, Kuya, talaga. Kasi kahit na may show ka, binigyan mo kami ng time. Sold out na naman, no? Sold out. Kayo? Praise God. Alam mo naman, yun nga pag sinama mo ng Diyos yung mga ginagawa mo sa buhay, siya na bahala doon. Pero kailangan, di ba? Ewan ko kung hirap, konti pa rin talaga kasi yung mga tao na naniniwala na hindi mo talaga kailangan. Kailangan mo lang ang Diyos pag pag talagang emergency. Hindi sila naniniwala na kailangan kasama mo laging Diyos kasi 'di ba kailangan niya makita yung desire ng puso mo na pag inuna mo siya, ako bahala sa iyo. Kailangan paniwalaan mo yung pag inuna mo, ako bahala sa iyo. And nakita niyo naman siguro. Ako speaking from experience yan So meron siguro kung karapatang magsalita kasi 'di ba? Naranasan ko siya So alam ko siya. So kaya pinagmamalaki ko kung ano man yung walk ko ngayon with God. Actually, Kuya, parang dama ko rin yun kasi eto nga, ang dami-daming nagpapatahimik sa akin, ang dami-daming ayaw ko pagsalita yan syempre. Parang natutuwa ako na parang ikaw, parang akalain mo ba mabibigyan tayo ng chance na alam mo yun, yung pinaglalaban natin, yung gusto natin gawin na makatulong dun sa tulad natin na naka-experience yun. Yeah. Parang nabigyan ng chance na eto talaga hindi ko akalain kasi 'di ba dati nga parang okay na akong mawala pero ito yung nung time na yun kasi ito yung nasa utak ko na sabi ko mamamatay na lang akong gano'n na parang wala na hindi ko 'to nailabas, hindi ako nakatulong din sa mamaya mas mag-delve in tayo diyan. Pero may gusto ko pa ba muna na i-plug na shows ko yan na hindi pa sold out? Alam mo hindi
pinapaubaya ko na yun sa sa mga producer, tsaka dun sa, basta nag-promote na ako, bahala na, di ba? Tulad ngayon, di ko na alam na sold out ako eh. So, bahala na, di ba? Basta napanood naman nila yung show ko, kung ano naman yung resulta niya, parang kayo. Ay, si ano nga pala, si Alex, di ba? Pupunta tayo dun bukas kay Kuya Alex. Nako, mag-enjoy kayo doon. At nakakatuwa din na, marami naman nakakaalam na dati, magkaibigan kami ni Alex, sobrang ulit kami. Nauna pa niya na, nagkaroon din kami ng konting falling out, di ba? Pero ang pinamalaga niyan ngayon, di ba? Nagbalik kami, naging magkaibigan na ulit kami, nagkapatawaran kami. Yun ang tao eh, di ba? True. Yung kahit na alam mo naman yung mga sitwasyon namin, si Alex sikat na sikat, ako naman okay naman yung career ko. Hanggat walang nagsusorry sa inyo, hindi maayos ang relationship mo, di ba? Kung magkakapapakayabang-yabang ka, bakit? Ba't ako lalapit sa'yo? Ba't ako sorry sa'yo? Kaya magulo eh, di ba? Kaya magulo. Hindi na ako magsasalita kung sino man yung mga tao na, di ba? Pero nakakalungkot na, di ba? Na hanggang ngayon may mga divisions yung comedy sa Pilipinas. And imagine mo, comedy. Komedyante ka di ba? Komedyante, nagdadala ka ng magandang ambiance, di ba? Magandang relationship. Kasi comedy yan eh. Ironic. Yan eh. Tapos biglang kabaliktaran, di ba? Magkakaaway tayo. So, di ba? Anong pinagmamalaki nyo? Diba? Ang tatanong lang natin, ano ang pinagmamalaki niyo? Siguro pagka may kasi nakakikita yung mga veteranong artista ng mga komedyante lang yan, hindi naman sila diba? Yung mga may record na talaga, yung mga record na talaga, mga magagaling na talagang komedyante na talagang bumuhat ng show, diba? Yung mga char na rin ng award, diba? Tapos ngayon, mga baguhan kayo, tapos nagkaroon lang kayo ng mga konting pangalan ng konti, sumikat na kayo, iwabang na kayo. Bahala na kayo, di ba? Realize din nila yan. Kasi mararamdaman mo yan. Na habang marami kang sinasabi, yun yung merong palpak. Yun yung may mali. Yung marami kang sinasabi tungkol dun sa iba. Katulad ko, marami akong nasasabi minsan. Guilty rin ako dyan eh. Guilty ako di ba? Pagka naramdaman mo ganun, Brad, sorry pasensya ka na. Nag-usap, di ba? Maging lalaki ka, kung paano mo ginawa yung atraso mo, kung gaano ka katapang nung ginawa mo yun, maging matapang ka para hareluin mo rin. Hindi yung gagawa-gawa ka, tapos pagka hinarap ka na risky magsalita. Tapang mo pero nung kailangan mo ng harapin na aminin mong mali ka, di ba? Yun yung lalaki. Ayan. Kahit hindi lalaki, yan ang integridad. Yan yung tao, di ba? Yan ang tao, yan ang humanity. Owning up, yan ang mahalaga. Owning up and correcting yung pagkakamali. Ano ba to, Kuya? Teka lang, ano ba to ginagawa natin? Ito yung sinasabi kong goal na gusto kong mangyari. Kasi ito yung para sa mga tulad ko na hindi pa ganun ka-vocal ba sa faith. Kasi kayo, na kayo parang andun na kayo, kami parang papunta pa lang. Wala namang nandun mas malapit-lapit. Kumbaga. Alam mo bang walang, hindi totoo yung nandun na. Wala pa tayo doon. Wala ka pa sa langit. Hindi tayo namamatay. Lahat tayo, pantay-pantay lang tayo. Ayan. So, baratan na natin, di ba? Yung katulad nung sinabi mo kanina. May mga tao na, di ba, madami ng babash, keso, sapat ka nagsasalita, mga ganito. Yan yung mga tao na hindi pa ready. Yan yung mga tao na mga hindi pa nila inaamin na, di ba? Kamalian nila. Inaamin na andun sila sa kalagayan na yan, na nalulunod na sila. Kaya pa namin. Yan yung mga tao na, hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino, pero lunod na yan. Di ba? Hindi para sa inyo to. Hindi pa para sa inyo to. Kumbaga, di ba? Kaya nyo pa eh. Ang pinakamaganda dyan, sa akin, kailangan dumating kayo rin sa point na wala na kayo makapitan. Para ma-realize nyo talaga na meron kayong need.
Sana hindi na dumating sa ganung point, pero Pero nakakalungkot. Talagang kailangan sumayad ng tao para ma-realize nila na mayroon silang kailangan kapitan para lang ma-realize nyo na hindi ko kaya mag-isa. Kaya eto kuya, para lang may kasi natutuwa ako doon sa ginagawa niyo na meron You're kayong the best. yes, you're the best God. Pero binago ko siya konti kasi parang gusto ko siya gawin talagang purpose. I-praise si God. So, you're the best God, direkta kay Lord. Tapos Correct. yung bless, tayo yon. Parang gagawin natin to para makabless. Kaya, you're the best God, bless. Ay, gumawa ako ng merch. Gumawa. Ginawa ko kayo ng merch, kuya, kasi wala akong pan-talent fee. Ito lang yung kaya ko gawin. So, ginawa ko kayo ng ganito. Kaya Ay, lang. ganda. Oh, yes. Oh, asa ba Thank you. Hindi pa nga namin alam yung size niya, Kuya Jobert eh. In-extra large ko na lang para siguro. Okay naman. Baka naman maging duster yan. Hindi. Okay lang yan. Baka sabihin ng Oversize. tao Ano yan eh? pag suot ko yan, ay, ngayon lang pala nagpatuloy si Joe. Ay, sorry. Para sa loob. Ba't pinakaganyan Kuya. kay Joe? Nagkay ka lang ba nagpatuloy? Patayin yung gilid na. May kanadre yan, tsaka Kuya Jobert. Yan ang gusto ko sa'yo. Oo. Diba? Yan. Medium lang pala si Kuya Jobert na. Para Okay sa lang, kami- di ba? Bigay mo na lang kay Credible Hulk muna yan. Tapos okay na yung pantulog, kuya. Oh, sige. Kaya te. Di ba? Pamalengke. Ano ba? Hindi mo naman yun na kailangan gawin yan. Hindi ba siya namamalengke? Ibibigay niya rin sa akin yan eh. Kasi ako Ay, namamalengke. namamalengke. Oh, ayan. Oh. Sabihin na, May- nakita mo yung bag na binigay ni Kat? Gamitin mo nga pag-grocery ka na. At least. At least, tinulungan mo kung hindi na mag-anap sa mga lumang showbiz. Oo nga. At least walang tarif yan ha. Ay, ay, hindi. Makikita ba kayo ni Alex? Magkikita ba kayo, Kuya Jobert? Magkikita kami. Padala mo na lang kaya. Ayan. Pasapay na. Pasapay na. Nararekta na, baka i-tarif nyo pa eh. Kasi ang mahal ng FedEx eh. $200 si padala eh. Baka i-tarif nyo kami ha. Kaya hindi ko mapadala-padala kasi ang mahal. May Mahal. O yan, tanong nyo na lang kay Press. Tanong nyo kay Ayan. Press ha. Igagawa ko rin siya. Gawa mo kaya si Trump. Sabi mo, be kind to others as you do to me. Nako. Teka lang, bago ako malimutan. Thank you, Emily. Thank you. Kasi she swapped with me. Thank you, Emily. Thank you for Hi, swapping Emily. with me. Thank you, Emily. Ang purpose ko talaga dito, kuya, i-acknowledge yung mga pagkakamali ko or yung mga pagkakamali sa mga sitwasyon, mag-reflect, and of course, praise God, yung mga blessings dun sa mga moments na yun na hindi ko usually nare-realize at that time, especially yon. Gusto ko siya magawan ng way para bumalik doon and praise God para sa sitwasyon na yon na hindi ko pa naiintindihan noon, pero ngayon, mas Correct. naiintindihan ko na. And then, yes, of course, ayan, bless. We're going to bless people as well. Kasi, yun nga sabi ko, parang once in a lifetime to na mabibigyan kong focus yung mental health talaga. Kasi, parang sa atin, lalo na sa mga interview na papanood ko rin tungkol sa'yo, yung mga testimony mo, na parang, sige, nandun yung general na nangyari, pero yung details ng pinagdadaanan ng nasa addiction, yung details nung pag-undergo ng rehab, yung mga emotions na lahat na nagpe-play doon, yung mga factors kung bakit ka napunta sa ganong sitwasyon, yung bakit ka nalulong sa droga, 'di ba? At saka yung iba-ibang klase ng addiction na hindi lang drug abuse ay yung mga prescription drugs. Gusto ko ring ma-explore dito kasi parang tribute ko na rin dun sa friend ko nga na nag-suicide last year. Kasi parang ito yung mga bagay na sanang nakatulong sa mga tulad namin na sana kung meron man dyan na ito yung pinagdadaanan, parang pag narinig to, sana mas ma-realize nila na makarelate sila. Hindi tulad nung, syempre andyan yung preach tayo ng preach di ba? Parang ang dali sabihin, ang dali pakinggan. Kahit ako nun, napipikon ako minsan pag sinasabi na, madali lang yan, or surrender mo lang kay Lord, di ba? Parang dali sabihin. Pero para dun sa mga nagdadaan dun, hindi Kaya Huwag kasi, ewan ko meron ba ako never ako nagsabi ng ganyan na madali lang yan, di ba? Ang palagi ko sinasabi, di ba, tulad nung nagkita tayo, mahirap, di ba?
Mahirap din kasi madali magsalita pagka nalampasan mo na eh. Pero pagka yung nandiyan ka pa rin sa kalagayan na yun, sino ka para magsabi na madali yan? True. Sino ka para magsabi sa akin na ganito kadali yung pinagdadaanan ko? Andito ka ba? Alam mo ba yung araw-araw na pinagdadaanan ko bang mag-isa na lang ako? Yung mga takot ko, yung mga frustration ko, yung mga hindi ko na hindi, 'di ba, yung mga relationships na hindi ko maayos-ayos, yung trabaho ko, 'di ba, yung problema ko sa asawa ko, sa anak ko. 'Di ba, magkakaiba tayo. So hindi mo pwedeng sabihin na madali lang 'yan. Kasi 'di Walang ba? sana Kasi maintindihan kung natin. madali 'yan, hindi naman kami magpapakamatay eh. True. Mm. 'Di 'Di ba? ba? Hindi kami tatalon ba ako sa sogo kung madali? Hindi, kasi yun nga sa'kin talaga kasi sa'kin naman kuya parang ang naging tulak sa'kin yung parang tingin ko talaga yun na yung pinapagawa sa'kin ni Lord kasi yun yung makakabuti sa lahat. Like yayaman yung pamilya ko, life insurance, okey na sila. Yung mga nakasakit sa'kin free na sila. Parang para sa'kin nung time na yun talagang nilagay ako sa sitwasyon na yun ni Lord para Pero gawin ko yun, which is totally wrong, maling-mali ha, maling-mali. actually, hindi actually dapat ngayon alam mo na hindi si Lord ang naglagay sa'yo Yun, sa yung gano'n na nga. kasi baka pagkatapos nun ma-meet mo na siya, yung totoong nagdala nun sa'yo. Gano'n na nga. Sinisin mo pa siya pag nandun ka na. Malamang mami-meet mo siya dun sa huling doon. Gano'n Oy, na nga. oy, ba't nandito ka rin? Eh, naniwala ka sa Ikaw akin. pala yun. Gusto ko lang may kasama. Gusto ko lang may kasama dito sa mainit-init na lugar na. Yeah. Yan talaga, the devil can work signs din talaga. Kaya hinay-hinay tayo sa paghihingi ng signs, guys. Hinay-hinay. Hindi Diyos ang actually hindi talaga minsan, 'di ba? Si Lord siguro may gusto nito. Ta's palagi nilang sinasabi, gusto ko na matapos ang lahat. Ayoko na. Hindi po natatapos sa pagpapamatay ang problema. Actually, totoo 'to, nag-uumpisa pa lang yung paghihirap mo once nagpakamatay ka. Ah. Kasi wala ng katapusan yun. Actually. Yan yung ano, eh, yan yung natutuwa rin ako kasi pinapakinggan ko yung mga ano niyo nila Kuya Joros, nila King, ibang King, yung isang King, ano, nakakatuwa, yung minsan napag-uusapan, nabi-bring up niya yung mga suicide na ano, aspeto ng sa pagiging Christian kung hindi na ba maliligtas, 'di ba? Parang yung kaya lang talaga ang nakakaalam lang nun sa huli si Lord lang talaga tsaka ikaw, kasi nga Oo, personal personal yan. relationship talaga yun, hindi natin masasabi talaga. Ewan ko, marami ang tapang talaga ng mga tao na nagsasabi na, walang Mm. impyerno, walang kapag ang tapang niyo, saludo ko sa 'Di inyo. Yung ba? nagsasabi na 'pag namatay ako, tapos na ang lahat. Kasi kung matalinong tao ka, 'di ba dapat talagang pinag-aandaan mo lahat, Papaano pala kung halimbawa sabihin na nating hindi totoong langit, hindi totoong impyerno, 'pag namatay ka tapos na, be good for you. Papaano kung kaso may statistic, papaano kung may percent na totoo? Wala nang bawian yun. Anong balikan? Ano ka na eh. Ay totoo pala, puwede bang replay? Actually wala na pong replay, ito na po talaga yung destinasyon niyo, eh. Nakakatakot isugal yun, kasi wala ng balikan yun. Hindi totoo yung 'pag namatay nagmumulto, yung 'Di ba? nagpaparamdam. Ikaw Walang mahilig sa gano'n. multo 'to, Walang gano'n, walang nagpaparamdam, "Uy, yung nanay ko dumating dito kanina lamok Yung siya, lolo kinagat niya ako, Yung paru-paro pa nagpapaalala yan. sa yung lolo mong paru-paro. lolo ko Paru-paro. paru-paro, kinilasin ko pa yun, hindi naman totoo yun, paru-paro, lolo ko maputi buhok, hindi yun paru-paro. Kung paru-paro pa yung lolo ko, papaluin ko pa rin yun dahil hindi ko yung kilala, magmano ako sa pakpak niya. Gumagawa kasi ang tao ng lusot sa mga ginagawa niya, nag-iimbento siya ng mga rason na para, 'di ba, i-justify yung ginagawa niya. Ay, hindi naman, may ano 'to, mahanap tayo ng mga paraan para ma-justify yung ginagawa natin na, hindi naman yan, hindi naman masyado yan kasi hindi naman totoo 'to, wala pa ngayon yan kasi hindi pa naman, 'di ba? Gumagawa lang tayo pero ang katotohanan niyan, totoo yun, 'di ba? Nililihis lang natin sarili natin sa katotohanan, bandang huli bubulagain ka rin ng totoo. Bulaga. Kaya malalaman natin lahat 'yan sa tamang panahon, ha? Actually puwede mo na Daming malaman excuse, ngayon yan, 'di ba? Maganda nga 'tong pinag-uusapan natin kasi ano tayo, iba-iba yung ano natin, iba-iba yung pananaw natin. Actually malalaman mo na ngayon kung ano yung puwede mong katapusan ng buhay mo, 'di ba?
Wala naman tayo, wala akong mapa, kundi Bible. Yung salita ng Diyos, di ba? Yun talaga eh. Alam mo na binibigyan niya tayo ng mga babala eh, di ba? Warning, ganito mangyayari. Alam mo na, mabasa mo naman yung nangyari na tsaka yung mangyayari sa future eh. So, nasa atin pa rin yun kung maniniwala ka o hindi. So, doon ako sa say. Pero alam mo kuya, at nga rin yan parang kaya ko rin gusto gawin 'to kasi nga tulad nung sa mga sa'min na ang hirap-hirap mag-focus sa pagbabasa ng Bible, 'di ba? Ang hirap totoo naman 'di ba? Talaga. Kasi hindi Kaya man naman isa prioritizing lang naman yun eh. kuya, gawin mo nga yung inutusan Hindi kasi tuwang-tuwa ako 'pag yung yung kinukuwento mo yung mga parable sa nakakatawang paraan ba. Yung hindi sa nakakatuwa. Parang entertaining, engaging, siyempre kasi nakakatawa rin naman talaga si Jesus kung tutuusin, 'di ba? Ang dami niyang banat na Ano ba eh? matutuwa ka Paano ba nakikipaglaro ang Diyos sa mga bata? Nasimangot? O ba seryoso? Yung mga, di ba, yung binawalan dyan ng mga disciples, yung mga bata na, oy, wag niyo kulitin yung Diyos, hayaan niyo sila rito. Hayaan niyo yung mga batang lumapit sa akin. Paano niyo sinabi sa mga bata yun? Lumapit kayo sa akin. Kwentuhan ko kayo. Ganun ba? Diyos ang nagbigay lahat ng emosyon natin, 'di ba? Kung paano yung sabihin na sinabi niya there's a time for everything, a time to cry, a time to laugh, a time to mourn. So alam niya 'yon. Alam niya pag sinabi niyang it's a time to mourn, magluksa ka. Alam niya yung pakiramdam na 'yon, siya nagbigay nun eh. Pag sinabi niyang a time to laugh, alam niya 'yon, tumawa kayo. Paano kayo tumawa? Tumawa sa mga bagay na nakakatawa. Yes. Diba? A time to mourn, a time to cry. Umiyak ka. Pag kailangan mong umiyak, siya nagbigay ng emosyon na yan eh. Kanya-kanyang panahon ng mga nangyayari sa atin. Kasi pag may panahon na kailangan mong umiyak ka kasi kailangan mong hugasan yung nararamdaman mo. Pagkatapos ng tumawa ka kasi kailangan mo naman maging masaya para mapalitan yung emosyon na yun. So alam niya yun, di ba? So, siya, katulad ko, nagpapatawa ako. Pag nagpapatawa ako, sabi ng iba, di ba Kristiyano ka na? So, hindi na ako pwede magtrabaho as a stand-up comedian kasi Kristiyano na ako. Ang daming ganun, Kuya Job. Hindi, yun nga yun, di ba? Ako ba, sino pa yung mga critic mo? Kristiyano. Yun yung Ilan pa yung mga nakakatawa. kasama ko sa simbahan na, uy, di ba Kristiyano ka na? Ba't mo sinabi yun? Yun. Yun yung nakakaloka. Alam mo Hindi sila na, ano lang sa kahon na lang ako, ikahon nyo na ako. Mo sa kahon ng sapatos. Kung Hindi sino kasi, pa talaga yung no? ay, oo, hindi, yan nga yung iniisip ko rin talaga kasi di ba nga, dito, si Lord andun para sa mga may sakit di ba? Paano mo ma-engage yung mga may sakit? Kumbaga, yung mga sinners, yung mga tulad ko noon na ilang or parang nadidiri sa sarili pag masyadong religious yung mga sinasabi. Kasi parang feeling ko hypocrite ako Parang, Sorry, sige. hindi yun nga. Kuya, parang ang daming taong ganon na parang nahihiya, 'di ba? Kahit tayo naman nung una na parang pag nagsalita ka noon, 'di ba? Parang nung kaka-convert mo lang parang nakakahiya kasi minsan pinapahiya ka ng tropa mo. Parang yun yung gusto kong target din na kami yung may kailangan kami yung mas may kailangan kay Lord. Kaya parang sana yung approach natin maging interesting din para sa mga taong nandun. Alam mo ba na galit ang Diyos sa mga ganyang tao? Yung mga religyoso. Di ba? Mga Pharisees. Mga pariseo yung laging nakabantay sa mga mali ng iba. Banal kami. Kung gano'n, ang ganyan. Pero pagkatapos ng, parang, banal na aso, santong kabayo. Diba? Hindi nakakapasok sa langit ang pagiging banal. Hindi nakakapasok ang langit sa pagiging ganyan, di ba? Ang nakakapasok sa langit, yung na-recognize nila ang need nila sa Diyos. Na kailangan namin si Kristo araw-araw. Diyos ko si Kristo, hindi ako mabubuhay kung wala si Kristo. Hindi ako lahat ng meron ako, utang ko yan sa Diyos. Kung meron man akong, kung ano man yung anong meron ako dito ngayon sa mundo na to, kilala ako ng Diyos ko Diba? Pwedeng magkamali ako mamaya, hindi na ako pupunta sa langit. Tapos na, wala na. Yun nabangga ka. Ilagod ka. Sinabi mo yan Sinabi mo yan Kitang-kita ko yan Kristyano ka na Titigil na ako dahil nasabi ko to, nagkamali ako, nadulas ako.
hindi na ako pupunta sa langit. Diba? Ganun ba yun? Hindi ganun ng Diyos. Hindi ganun ng Diyos. Relasyon nga yan di ba? Kung nasasaktan mo yung ka-relationship mo, mag-sorry ka, patatawarin ka niya. Kung totoo, di ba? Kung Sincere, totoo. yes. Kung sincere, di ba? Para sa Yes. relationship yan, di ba? May boyfriend ka, may girlfriend ka, niloko mo. Tapos nag-sorry, pinatawad mo, inulit-ulit. Inulit ng inulit, di ba? Inulit. Mananakot, di ba? Hindi ka totoo. So, patawarin mo pa rin ang patawarin, di ba? Pero yung kailangan makita yung kilala ka ng tatay mo di ba? Kilala ka ng tatay mo, ito si Jobert, nito to, pero ang puso nito talaga akin to. Nadudulas, kakamali, pero babalik sa akin to. Yun need di ba? Yung kailangan mo talaga yun yung gusto ng Diyos yung puso mo, makita niya yung kailangan, yung humility. Hindi yung pagiging religyoso kasi religyoso parang ano lang yan kailangan mong may sundin, nakalangahon ka. Parang mga tao sa every Sunday nagsimba, perfect attendance, kala nila talagang Pag-uwi. Pag-uwi, pag-uwi, puro mura. Yeah. Mahirap paging Kristiyano pero masarap kasi di ba, ikaw naman di ba pag mahal mo isang tao, gusto mo siya mapasaya di ba? Kung nadidisappoint mo yung isang tao, ang sama din ng loob mo. Ganun ang relationship So, ganun tayo sa Diyos. So, Ako, minsan iniiyak ko, di ba Lord? Nagawa ko na naman. ang sarap kaya umiyak kay Lord, di ba? Nagawa ko na naman to. Parang hindi ko na mapagtatagumpayan to. Pero alam mo, sabi ko nga sa inyo kaming dalawa ng ate mo, si ate Chad nyo, bangungot yung relationship namin nung kaming dalawa. Hindi namin alam na magkakaroon pa ng solusyon, di ba? Yung drug addiction ko, yung pag-inom ko. Ayan, sige kuya, punta tayo dyan. Gusto ko simulan natin. Simulan natin sa addiction mo kuya. Sige. Di ba addiction yan? Brain disease yan, pero treatable brain disease yan. Di ba? Maraming klase ng addiction. Illegal drugs, prescription drug abuse, parang yung sa alcohol abuse. Gambling, relationship, sex, eating, shopping, technology rin. Akala nyo drugs lang. Di ba? Marami yan. Pati yung pagsisinungaling at ka-addiction yan. Yes, di ba? Yung kasakiman. Yeah. Pero kuya, ano ba talaga sa tingin mo yung nag-lead sa'yo para mag-start ng gumamit ng droga? Di ba? Akala ko yun ang magiging dahilan para makalimot ako sa problema ko. Pangalawa, di ba? Kasi masarap talaga siya. Doon naman nagsisimula yun, di ba? Sa experimentation. Masarap talaga. Aminin natin, masarap ang drugs na yan. Masarap talaga ang drugs. Masarap uminom. Masarap uminom, yes. Masarap uminom. Masarap mag-shabu. Kasi nga, ang lasa ng ibang tama niya. Pero, papatayin ka niya. Yun nga yung di ba? Yun yung binibigay ng mundo Sarap. Di ba? Masarap ang sex. Masarap ang maraming pera, masarap ang sikat, masarap ang tama ng ganito. Lahat yan bibigay sa'yo para, di ba? Para patayin ka niya. Yan lang naman yun So, lahat ng sobrang masama. Di ba? Naging addict ako. Akala ko, di ba? Alam mo, ang ugat lang talaga niyan, kasalanan di ba? Selfishness. Gusto mo lang ibigay yung gusto ng katawan mo. Lahat ng masarap, pleasure, di ba? Yun lang ang dahilan, walang iba. Gusto mo lang sundin yung gusto ng ng katawan mo. Eto may Bible verse ako nakita. I have the right to do anything you say. Sabi mo, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Ginagawa kasi nating master talaga yung ganong vision. Ginagawa nating master yung sarili natin. That's 1 Corinthians, by the way. 1 Corinthians chapter 6. Pwede kang uminom, pero di ba, pag yun na ang naging boss mo, iba, hindi na ako nagpo-function, hindi ako nakainom, hindi na ako nagpo-function kasi hindi ako nakaganito, nakamariwana, hindi ako nakaganyan, ayoko. Nagagalit ako pag hindi ako na pagbigyan ng asawa ko. Iba, yung hindi ka na nabubuhay nang wala yun.
Yun na yung addiction niya di ba? Yun na yun. Explanation lang scientifically nung addiction pagdating sa utak natin. Kasi 'di ba, ang hirap sabihin na ang dali niyan bitawan na gusto mo lang 'yan. Kasi sa una, oo, tinry mo siya experimentation kasi masarap, 'di ba? Gusto mo or yung social circle mo, ganun yung ginagawa, you wanna try it, 'di ba? Pero yung epekto niya sa utak talaga kasi meron physically merong part sa utak na na-activate yung reward system ng utak na sobrang nagre-release siya ng feel-good hormones kaya dun naa-addict yung utak. Sobrang dun naa-addict yung utak. Then may part pa ng utak na 'pag tinigil mo siya, yung utak mismo yung magbi-bring down sa'yo. Hahanap-hanapin mo siya. So, magiging anxious ka, parang ang dami mong magiging simptomas para pilitin kang bumalik dun. Yung Kaya endorphins kasi, di ba? Yun binibigay. Halimbawa, ng speed. Bibigyan ka pag naka-speed ka, bibigay na para 100% yung pakiramdam na yun ng shabu sa utak mo. So, talaga ba? oo. Lahat ng, di ba, pag naka-drug, naka-shabu ka, sarap ng mag-sex, di ba? Wala, bawa gusto mong ayusin yung TV mo kahit walang sira, ayusin mo yan. Kaya mo kapag hiwalayin yung asin tsaka paminta gamit toothpick lang So talagang magko-concentrate yan. Hindi, totoo yun ha. Totoo yan. Yeah. Ganun siya. Tapos, nauubos yung chemical na yun sa utak mo hanggang, di ba, kahanapin mo na ulit yung shabu. Pagka wala na yung shabu, ubos na yun, napupudpud na yung utak mo ngayon. Yun yung epekto nun Depression na. sa prefrontal cortex natin. Para talagang, nakakasira siya physically talaga dun. Kaya parang, hindi lang siya temporary effect, long term talaga, ang dami niya epekto rin. Ang dami epekto. Ako, taon. Yung utak ko, medyo yung layer niya napudpud. Pinalitan ko ng alang ng GI sheet Bumilbuti, pumayag yung hardware na ikabit Napudpud yung layer, napupudpud Ilang taon niya pa Jobert para ma-fix ulit? Yung unang layer, pinalagyan ko ng alfombra, pangalawa, fiberglass. Fiberglass? Ngayon, naka-aluminum na siya. Naka-aluminum foil na ulit siya. Hindi. Makuna na ulit, kuya. Sabi ng utak ko, yan ka na naman. Foil na naman yan. Foil na. Sabi ko, sorry, alfombra na lang. Pero yun, ito, yung isa pang vice nakita ko. Scroll down mo. Kita nyo ba? Scroll down pa? Yan. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Di ba napaka-common nga ng mga bisyo natin? And God is faithful. Eto maganda. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you're tempted, He will also provide a way out so you can endure it. Yun napakaganda para sa akin. Ano ba? 1 Corinthians 10 verse 13. Alam mo ba, recently, last year, 2024, sa feeling ko, kasi rin ako, mabilis akong magalit. Pagka nainis ako, pagsalita ako ng hindi maganda, ate mo, na nasasaktan ko siya sa salita, di ba? Na-offend ko siya. So, paulit-ulit, ganun, sorry ka, di ba? Pero nakikita mo, nalulungkot siya. Ano mo ginawa ko? Sabi ko itong New Year, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, gusto kong baguhin itong ugalin to. Iyak ako. Sabi ko, turuan mo ako na magkukumit ako. Lord, kaya to. Sabi ko, hindi ko kaya, pero kaya natin to. Kumuha ako ng kalendar. Starting ng New Year, nung unang araw, itong araw na to, hindi ako papatol, hindi ako magagalit. Sinusulat ko yun. Nung pagkatapos nung gabi, maraming salamat, Lord. Tagumpay ako ngayon. Hanggang nabuo ko yung 1 buwan. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-aaway ng ate mo. Hindi na kami nag-aaway. Kumbaga, di ba, nasanay ka na gano'n. Parang rin yan Habit talaga. Habit. Di ba, may konting nagsistop ka. Tapos, kailangan mo magsalita. Piliin mo yung mga sasabihin mo. Huwag mo na sabihin kung masakit ka lang din naman, di ba? But dati, naalala ko, sinabi ko to Nung nagalit ako, sinabi ko to, naging resulta ito Pigilin ko. Gusto kong sabihin, pero anong sense nito pag sinabi ko? Wala lang. Gusto ko lang sabihin kasi galit ako. Di ba? Then, pinikinimkim ko, maglakad ka, huminga ka na malalim, mag-exercise ka.
Ngayon, dito mo, blessing to kasi April na Magmula nung January hanggang ngayon, never nang nangyari sa amin yung away Tanda ko na. sinabi mo sa akin yun eh. Yun nga yung resolution mo, meron kang kalendaryo. Totoo. Wala na yung kalendaryo, nasanay na yung katawan ko. O, diba? Ah, Nakakatuwa, nakakatuwa. Pero ako balik ako dito, sorry. Yun sa mga naging bad influences sa buhay mo. Or sabihin na nating, parang, parang pinili mo ba siya? Did you knowingly choose to be in an environment na merong bad influences? Siyempre. Pinili mo ba yun talaga? Siyempre. Alam mo, pag nasa tamang edad ka na, at may sarili ka ng pag-iisip, kung ano man yung kinasadlakan mo at kinaadikan mo, desisyon mo yan. Walang nagtutok ng baril sa'yo para magsyabu ka. Araw-araw, pag nagkapera ka, ibuhos mo yung pera mo, ubusin mo dyan, wala naman namilit sa'yo eh. Gusto mo yan, desisyon mo yan. Ngayon, kung bata ka pa, tapos tinakot ka para gumamit yan, pwede pa. Pero di ba once na nagdesisyon ka na maging addict sa bagay na yan, gusto mo yan. Ikaw naggumawa, ikaw naglagay sa sarili mo. O hindi, huwag mo sabihin na, kasi nanay ko lagi akong ganun. Maraming nagkaroon ng problema sa nanay, pero hindi naman naging addict. addict. Diba? Gusto mo yan, kaya ka nandyan. Kaya wala tayong ibang sisisihin kundi sarili natin. Huwag na tayo maghanap ng masisisi. Tayo may kasalanan. Yung part lang yun eh. Part lang yun eh. Di ba? Pwede kang alokin eh. Uy, gusto mo ba to? May Nasa mga sa'yo naman, gumamit oo, naman, okay. tumikim naman eh. Tikim nga. Ayun na. Ang sarap pala niyan. Ang sarap pa niyan bukas. Iba, normal ba to? Normal ba? Dapat ganun eh. Normal ba itong naramdaman ko kahapon? Ang sarap, sobrang sarap. Hindi naman ganun ang buhay eh. Hindi man lagi masarap ang buhay eh. Di ba, di sana lahat nagsasyabu? Di ba? Lahat nagsasyabu kung walang epekto masama yan. Di ba? Yun na nga. Pero ilan lang kami naging biktima niyan eh. Ayun, tatalo na sa building yung isa. Yung iba na baril na, iba na kulong. Isa lang ang tama na praning, di ba? Overdose minsan, namatay. Dami kong kaibigan na ganyan. Mga professional, mga manager ng bangko, ayun, nakakulong na maril. Sama namin sa showbiz, na praning, akala niya, yun siya ng kaibigan niya, kasama niya pag-aabot, binaril niya rin, nakakulong, artista rin, di ba? Marami akong kasama na praning din, tumakbo sa 7-Eleven, di ba? Marami, nakita niyo naman, di ba? Pero ang lakas talaga rin ng hila nung halimbawa talagang hindi mo inaalis yung sarili mo sa doon akong lugar eh. Kailangan alisin mo. Kailangan alisin mo. Nung lumabas ako sa rehab, yun yung unang ginawa ko eh, di ba? Pag lumabas ka sa rehab, tapos gusto mo magbago, pag bumalik ka dun sa mga dun, siguradong babalik ka ulit. Pag sinamahan mo ulit yung mga dati mong kasama, di ba? Pero, kung umalis ka ron, tapos malakas ka na, lumakas ka na, kaya mo na, huwag mo silang kalimutan, balikan mo sila, di ba? Pero hindi ka na para maging ganun, di ba? Ikaw na yung kandila dun. Ibang kandila. Ikaw na yung kandila dun. Kasi, di ba? Pero kung nandun ka, tapos kaya ka naman nilang ulit para bumalik ka ulit dun, huwag ka naman bumalik dun. Oo, nakakabalik ako sa mga kaibigan ko eh. Di ba? Pero okay na kasi sila ngayon, Kuya Jobert, yung mga dati. Maraming nakakalungkot na hindi pa rin, di ba? Ang maganda ron, pag na-survive mo yun tapos napagtagumpayan mo na yan, mga yan, pumalik ka doon, alam mo na eh. Pag tinanong ka, pwede mo sa kanilang sabihin, Brad, pag sinabi nilang hindi ko kaya, hirap na hirap ako. Bakit? Galing din ako dyan eh. Ba't nakaya ko? Diba? Ba't nakaya ko? Adik na adik din ako, no? Hindi ako sa isang linggo. Isang beses lang akong dito tumitira eh, para matulog eh. Galing ako dyan, di ba? Kaya huwag mo sa akin sabihin na hindi kaya. Diba? Paano mo kinaya? Yun yung paraan ko. Kung gusto mo, subukan mo, di ba? Ilang years kayo na rehab, Kuya Jobert? Maraming beses ako na rehab eh. Ang rehab ko, 18 months. Yung isa, 6 months. Yung isa, 6 months ulit. Yung isa, basta, yung huli, hindi naman rehab ang nagbago sa akin. Ako, yung Diyos nang nagbago sa desisyon ko eh.
Pero kuya, nabanggit mo kanina yung ano, yung sa magulang halimbawa, hindi mo rin ba talaga sinisi yung pamilya mo nun, yung magulang mo? Nung Na kasi bata-bata pa ako, siyempre, bata-bata. nung, di ba, nung bata-bata pa ako, pinampun nyo kasi ako, naiisa, ampun ako, ganito, ganito, di ba? Dapat ka magpasalamat ka pa dahil may umumpun sa'yo. Di ba? Ba't ka nagagalit doon sa True. umumpun sa'yo? Tsaka doon sa tsaka ba't ka nagalit doon sa nanay mo na nagbigay sa'yo? Alam mo ba na mahirap sa isang nanay ang magbigay ng isang anak kung kaya niya lang din naman? Huwag niyo sisihin yung mga nanay niyo. Pero alam talaga kung addict yan. Pwede kayo ibenta niyan. Diba? Iba yun. Kaysa rin sa nanay na parang yung kwento nung Solomon ni King Solomon, may nanay na pumunta ron, dalawang nanay. Yung ayan, Sabi sige nung kwento mo kuya. yung totoong nanay, Ayan. yung pinag-aawayan nila yung ano yung baby. Yung isang nanay, isa yung totoong nanay, yung isa kunyari gustong nakawin yung anak niya. Sabi ganun ni King Solomon, "O, sige, ganito na lang. Kuha kang espada, hatiin natin sa dalawa yung bata. Yung isa sa'yo, yung isa sa kanya." Sabi nung hindi totoong nanay, "O sige, payag ako." Yung totoong nanay, huwag nyo nang hatiin yung baby, ibigay nyo na sa kanila. Sabi ni King Solomon, okay, ibigay mo yung bata ron sa nagsabi na huwag nang hatiin siya yung totoong nanay. Diba? Kasi hindi mo ka papayag na masaktan yung anak mo. Kung totoong nanay ka, di ba, maisasakripisyo mo yung kaligayahan mo para sa anak mo. Yun naman. Ngayon, na-realize ko nung naging magulang na ako, pinatawad ko yung nanay ko. Kasi never naging madali sa isang nanay na ibigay yung anak niya kung kaya niya lang din naman. So ako pa yung nag-sorry sa nanay ko. Sabi ko na maraming salamat kasi pinamigay niyo ako. 'Di ba? Kasi naging ganito yung buhay ko. Kung pinilit kong sakim yung nanay ko, pinilit niya ako maging kanya lang ako, mamatay na ako ron kasi andun na nga lang kami sa creek nakatira. So pinamigay niya ako. Every month pumupunta pa siya ron sa pinag-ampunan, pinampun niya ako kamag-anak din namin. Pumupunta siya pag birthday ko, inaalaga-alagaan niya ako. Kunyari, kamag-anak namin siya. Iba parang silip niya ako. Nung nakita niya na okay na ako, nawala na siya. So, hindi ko na siya naramdaman. Nakita ko siya, nung huli na lang, artista na ako eh. Nagkita kami para magpatawaran. Nagyakapan kami. Pinatawad ko siya. Pinatawad niya na rin ako, di ba? Yun lang yun eh, di ba? Na-realize, huwag kuya. yung sisihin yung nanay nyo. Yung mga nanay na namigay ng anak kasi hindi nila kaya kayong buhayin. Mahirap sa nanay yun. Kapakanan talaga ng anak no? Mahal niya lang kayo, kaya niya kayo pinamigay kasi, di ba? Hindi, kaysa naman nandito yung anak ko, nagugutom, mamamatay sa gutom. Kuya, take ko tong chance na to kasi na i-point out yung importansya niyan. Kasi buti kayo wala na kayong regrets. Kaya sabi ko natutuwa ako kasi may time na nakapagkita kayo, nakapagpatawaran kayo. Pero hindi lahat tayo swerteng ganun eh. Kasi ang dami sa atin bago pa masabi lahat ng gusto sabihin, nawala na yung isa, diba? Share ko lang, doon sa tatay ko, namatay siya nagalit sa amin. So, sinabi sa akin nung ninong ko na, alam mo ba dahil sa'yo kaya namatay ang tatay mo? Parang, yun, after no away namin sa pamilya, parang after ilang days lang, wala pang 4 days, mga 3 araw lang, talagang parang sumuko na siya. Parang nakita mo talagang bumaba na yung parang lumong-lumo na siya hanggang sa yun, namatay siya bigla. So, ang dami-daming regrets. Yun yung mga bagay na hindi maintindihan ng iba na talagang panghahawakan yung pride para, alam mo yun, kesa magpatawaran, kesa mag-sorry, kesa sabihin lahat ng gusto sabihin sa magulang, parang take the chance, please. Kasi ang hirap ng may regrets tas mawawala yung mahal mo sa buhay na Tsaka may bakit, regrets ka. oo, meron siguro mga pagkakamali ang isa't isa, pero hindi mo naman siguro kasalanan kung ba't namatay ang tatay Pero mo. naman, naisip ko rin naman yun na, Bata kasi pa kasi yun. Alam mo ba, marami, nakasalanan mo, marami. ba't namatay ang tatay? Ba't mo naman nag-Diyos ka Di ba? ba? Ang sakit. Hindi, Loko-loko yun. masakit talaga yun talaga. Pero yun yung parang, yun din yung naging, sa akin, pinakamalaking factor kung bakit naging depressed ako throughout the rest of my life dahil doon. So yung regrets na yun, yung ganong mentality na oo nga, oo nga, oo nga, ang dami kong sanang sinabi, ang dami ko sanang sinabing sorry, mahal ko siya, ang dami ko sanang nasabi sa kanya pero hindi ko ginawa.
Kasi talagang napanood ko rin siya na bumabagsak sa harap ko, nakatingin siya sa'kin. Yun yung isang memory talaga na hindi mawawala sa'kin kasi alam mo yun, eye to eye kayo ta's yun na yung huling beses na parang nagmamakawa siya sa'yo pero wala kang nagawa. Parang Oo. sobrang sakit nun kaya guys, kung kayo merong gano'ng pinagdadaanan, please Alam mo, magpakumbaba kayo. ang maganda naman sa'yo, 'di ba, na-realize mo, na sana sinabi mo 'to, sana nagawa mo 'to. Eh, wala na tayong magagawa, 'di ba? At least na-realize mo. And puwede mo naman hihingi ng tawad 'yan, 'di ba? Mapapatawad ka pa naman Yun na lang ng talaga, Diyos. sinasabi ko na lang kay Lord na sana ang Walang mga taong puwede magsabi damdamin na 'to. walang puwedeng tao magsabi sa'yo na, "Ang naman, ang ano mo naman." Eh, palaging sinasabi nga ng 'di ba sinasabi din sa Bible, 'di ba? Mga hipokrito kayo. Sino ka para magsabi na may muta yung isang tao, ang laki-laki nung plank ng ano sa mata mo. Yung splinter na. Totoo yan, 'di ba? Huwag kang magsalita ng mga gano'n, ano tayo diyan, likas sa atin 'yan, Ang dami natin nakikitang mali, 'di ba? Yung magiging epekto nun sa tao hindi mo alam, 'di ba? Kesyo ang yabang mo rin kasi kaya ka nayayabangan sa kanya. 'Di ba, kesyo ganito, ganito. Ako, ngayon wala akong hindi ako Kalma na kuya, magsalita. kalma. Kailangan matuto kasi, 'di ba, Ah, kailangan matuto yung mga taong magpatawad. Kasi hindi namin siya mapatawad kasi hindi naman siya nagbabago, Sino ka para magsabi sa tao na hindi siya nagbabago? Baguhin mo rin yung style mo, 'di ba? Baguhin niyo true, yung style niyo. true. Yan ang 'Wag ako madalas madalas nagiging okey na. barrier sa pagre-reconcile Kaya ng ako wala dalawang akong tao. pakialam, 'di ba? Ayoko na ng kampi-kampi, 'di ba? Ayoko ng biktima rin ako ng kampi-kampihan na 'yan, 'di ba? Nagkamali ako, 'di ba, nakinig ako sa ibang tao tapos may nasabi ako sa isang tao. Ngayon gusto ko sana kaibigan lahat. Ngayon kung hindi mo kaya magpatawad, magdadahilan ka pa sa'kin kasi ganito siya, Pride mo 'yan, 'di ba? Kung ayaw niyo maging kasundo yung tao, ako gusto ko. 'Di ba, naging okey na kami, 'di ba? Kami katulad ni Alex, okey na kami, nagkapatawaran kami. Hindi namin kailangan ipakita sa social media 'yun na bating-bati na kami na, "Bert, pinapatawad na kita, Lex. Patawarin mo ako." Ipo-post namin 'yun, nakita niyo na may picture namin nagtatawanan na kami, 'di ba? Okey na kami, Nakakatuwa ako diyan. okey na kami. Mahal ko si Alex Calleja, 'di ba? Nagkamali ako sa kanya, humingi akong tawad, pinatawad niya ako. Okey na kami, magkaibigan naman talaga kami nun, Ngayon kung yung may mga taong magagalit dahil nagkabati kami, wala akong pakialam sa inyo, 'di ba? 'Di ba? Siguro kailangan niyo ring ayusin yung sarili niyo. Naging magkaibigan kami ni Alex ulit kasi responsibilidad ko yun bilang Kristiyano, 'di Sabi ba? ko kay Jobert, usapang lalaki na ba 'to? Oo, Narinig. totoo yun. Ang lalaki hindi ang dami yung mga lalaki na maraming sinasabi. 'Di ba, yung marami sinasabi, "Kesyo ganyan, ganyan." Hindi totoong lalaki 'yan. Ah, Mga nagtatago lang kayo sa mga ano niyo, galing niyo. Pinapakinggan ko Totoo lagi yung usapang lalaki niyo, ni Alex, hindi ako bilib sa mga gano'n. Hindi ako bilib sa mga gano'n. Matatapos din 'yan, mauubos din 'yan. Patagalan tayo rito sa industriya na 'to, 'di ba? Mawawala at mawawala kayo diyan. Tignan mo, babalikin mo. Kasi 'pag makikita mo yung mga tao na ang daming sinasabi sa isang tao, sila yung inggit, totoo. Sila yung natatakot, palagi silang natatakot, dami nilang post tungkol sa tao. Eh, yung taong yun hindi na nga nagsasalita, tingnan mo naman, ang lupit, 'di ba? Ay, Ako hindi ako nangiintindi, wala akong pakialam kasi kumbaga basta ako hindi ako nakikipagkompetensya kahit kanino, o 'di ikaw na, 'di ba? Hindi niyo naman kayang nakawin sa akin yung ginagawa ko din, 'di ba? Ba't ako matatakot diyan? Kaysa ninakaw niya yung joke ko, O 'di nakawin mo, marami pa ako niyan. 'Di ba? Hindi ako matatakot, hindi naman ako mauubusan, 'di ba? 'Di ba? Hindi mo kailangang ipangalandakan niya na ninakaw niya yung sa'kin joke yan, ko. 'no? Ninakaw niya yung joke ko, akin yun, 2001 akin yan, Ay, hindi to magkano ba yan, joke na yan. So Alam risky. naman ng mga tao na yun yan, O 'di nasabi niya, o 'di sige. Hindi mo kailangan paulit-ulitin yan, wala ka na ba ibang joke na Copyright, ano, copyright. copyright ka. I-copyright niyo na lang kung ayaw niyo Copyright. manakaw, Ipa-copyright niyo, 'di 'di ba? ba?
Ulit-ulit Mga trend na namin ni Brad Pitt, napanood niyo ba yung Kuya Jopper? Si Brad Pitt, tahimik lang din yun, di ba? Okay nga. Tignan mo, hindi Nakakatawa naman si Alex yan, hindi na kumikibo kahit nung tinira ko rin dati online yan, hindi na nga lang kumibo, di ba? Nagsisi ako doon, di ba? Hindi ko ng tawad yun. Sa kanya, okay na kami. Mas si Alex din, natutuwa rin ako dahil kita ko lalaki rin eh. Nagpatawad din, di ba? Okay na eh. Nakaka-bless, alam mo, na-bless ako. Alam mo ba na-bless ako kay Alex Calleja? Dahil kahit may kasalanan ako sa kanya, kung meron man siya nakasalanan sa akin, napatawad ko siya, napatawad niya ako. Di ba? Nagkapatawaran kami. Di ba? Yun yung maganda sa kanya kasi hindi siya plastic. Di ba? Yung sinasabi niya yung mali niya eh. Yung iba kasi ayaw makinig sa kanya eh. Di ba? Ayaw makinig kasi natatakot sa kanya. Yeah. Lang na yun eh. Ayaw na nilang dumikit sa kanya kasi natatakot sila sa kanya. Yun lang yun. Ayaw dumikit kasi ayaw nila masapawan. Showbiz eh, no? Ayaw niya dumikit, natatakot kayo masapawan. Sa totoo lang, yun lang yun, totoo doon. Ngayon, kung hindi kayo takot na masapawan nun, wala kayong sasabihin tungkol sa kanya. Diba? Huwag kayo magsalita tungkol sa kanya. Tuloy-tuloy yun lang yung ginagawa nyo. Maglabanan kayo, pagalingan kayo. Yun lang yun, magpataga lang kayo. Walang siraan. Wala nang siraan, di ba? Yan, maganda. Walang siraan. Walang siraan. Ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Ituloy niya rin yung ginagawa niya. Pagalingan kayo. Di ba? Gantayin ng mga tamang panahon yun. May bago ba Hindi naman kayo? talaga natin may dedeny yan. Magaling talaga yung tao eh. Ako, di ba, komedyante ako, magaling yun. Nagagalingan ako dun. Talaga magaling din talaga si Alex. Natatawa ako eh. Alam mo yung pag nakakwentuhan mo siya, talagang malupit din eh. Malupit si Alex, di ba? Hindi siya zero. That's nice. Hindi yung tatawa lang sa'yo, hindi lang yung tatawa lang sa akin. Kaya kasi matalino rin eh. Pagkausap ko yun, pag nagkikwentuhan kami, siguro pag nakasama ka namin, nagkikwentuhan lang kami dalawa. Hanggang tuloy-tuloy lang yun, no? Hindi tatawa ka lang kasi, di ba pahingitan kami? Feeling ko nga, kaya sabi ko mag-collab kayo, kuya. Mamatay kayo eh. Kwentuhan lang namin. Magkwentuhan lang kami. Tatawa na kayo eh. Show na yun eh. Makita ko lang mukha niyo magkasama. Tawa na. Magaling ka. Di ba? I-post namin. Pareho kami nakatawa. May pinag-uusapan kami. Nakakatawa talaga nun. Na-miss namin yung isa't isa. Nice. Buti magkikita kayo. Sana may show kayo. Mag-collab kami nun. May show ba kayo? Nice. Mayroon kaming niluluto sa Amerika eh. Nice. Yun naman. Excited tayo dyan. Yan ang wasakan talaga. Nice. Yung iba naman kasi sa totoo lang, anino lang, hindi ako nagyayabang pero di ba, anino lang namin kayo. OG yan eh. OG. Tagal nyo na dyan eh. Hindi ako nagyayabang pero, sorry na nasabi ko to. Di ba? Ayun ang OG talaga. Kung sila yung iba nakapagsalita rin ng mga na-achieve nila, di ba? Achievements niya kaya yes. Wag ako. That's nice. Malapit na. Kung sa ito, sa comedy lang naman pag-uusapan, di ba? Wag ako. Comedy, wag ako. Gumanyan ka nga lang. Iba nyo na yung kwento yan. Kwento yun sa pagong, huwag sa akin. Excited ako sa collab nyo, kuya. Yun talaga. Hindi ko alam kasi, di ba, yung comedy kasi, nasa dugo na namin yan eh. Ako, bilang isang komedyante, si Alex, si komedyante yun. Maraming komedyante dyan sa Pilipinas, hindi naman komedyante. Naninira. Marami akong nakikitang komedyante pero hindi naman sila komedyante. Maring tama ka. Parang may... Tama ka. Pwede nga. Dudok. And pay. Sorry minsan katulad nito, di ba, nakapagsalita na naman ako parang yabang ko. Hindi naman ako nagyayabang. Achievement mo lang rin. Sinasabi ko lang yung totoo na bago kayo magyabang dun sa mga tao na
sana tingnan nyo na, uy, teka lang, baka medyo Respect din. nakakaya naman magyabang sa mga tao. Respect din. May konting, magkape-kape din muna kayo minsan. Di ba? Para abang kayo kasi minsan nakakalimutan nyo na rin magkape. Feeling na din ng iba, meron lang kayong mga konting mga katiting na pants, yun na yun eh. Yun na yung mundo nyo eh, di ba? Matatapos yan. Sabi ko sa inyo, matatapos yan. Ngayon nga, parang tapos na eh. Oy, kuya. Para na lang kilala ko. Oy. Tapos na, di ba? Kasi mayabang, di ba? Mayabang kasi mo. Kasi mayabang, may mga iba nga, may kilala ako, may nakasama pa ako dati, di ba? Nung unang bago, bait eh. Ay, tumagal-tagal. alalayan mo naman. Inalalayan ko pa sa show eh. Talagang, kang kabahan ha. Kabala sa'yo. Bumitaw ka lang. Nung nagkaroon na ng medyo Nakaliwat. nakilala na ng konti, umapang na eh. Pati ako sinuwag na eh. Oo. Nakakalungkat yun. Masakit din talaga yun, Feeling kuya. niya, Di ba? Parang, di ba? Pag nakakabisan, yung iba nakaapak lang sa ibabaw ng kalabaw. Kala niya siya na yung kalabaw eh. Hindi. Nakikita ko naman, magaling naman. May galing talaga. Pero wala ka pa doon. Respect the elders, guys. Wala pa siya doon. Malayo pa nun. Para magaganon. Di ba? Ang maganda dyan Nakakaya sana. Nakakaya kasi na, di ba, nagyayabang ka dun sa tao na nakakalungkot. Naiyak ako eh kasi wala ka pa dun, ang yabang mo na. Di ba? Na parang sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Di ba? Ako never kong sinabi na isa ako sa pinakamagaling na komedyante sa Pilipinas. Pero siya kaya niya sabihin yun. Kaya niya sabihin yun talaga. Isa siya sa pinakamagaling na komedyante sa Pilipinas. Talaga ba? So, pangilan ako. Di ba nakakatakot yung mga ganong, isa ako sa pinakamagaling na komedyante sa Pilipinas. So, pangilan si Dolphy, pangilan ka, pangilan di ba? So, talaga, isa ka sa pinakamagaling. Nakakatakot yung ganong klaseng, pagsasalita. Kasi, di ba? Ibig sabihin, tingin mo talagang galing mo. Ganyan mentality talaga, kuya, nakakapagpabagsak eh. Never kong sinabi sa sarili ko na magaling ako. Siguro marunong lang ako, talagang nakakatawa lang din talaga ako. Pero hindi ko sabihin na isa ako sa pinakamagaling na komedyante sa Pilipinas. Natural talaga sa Kinikilabutan ka. Yung na lang, di ba, panoorin nyo na lang yung mga nagawa. Di ba? Kung nakakatawa ka sa ibang tao, pwede ka naman din nakakatawa sa ibang tao eh. Pero sabihin mo, ikaw na maglagay dun sa posisyon mo na isa sa pinakamagaling, magkape ka. Gising. Okay. Back to normal. Medyo na naman. Forgive me. Nadala na naman po ako ng issue ko kasi I remember the guy. I remember the feeling. Teka, kuya. Pag naalala ko, naiinis ako, natatawa ako. Kasi diba talaga? Gigil ko, kuya. Gigil. Natatawa ako kasi diba ako yung nanliliit para sa kanya. Yung tulog. Kakainis ka, kuya. Ay, sorry. Ang cute mo.